Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, mag-live ka tayo with evidence. Naku, hinamon ni Sal Panelo si Senator Amy Marcos sa sampahan ng impeachment case ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang puro Senate hearing. Meron ka na nakuhang mga impormasyon sa Senate hearing, pwede mong gamitin ito para sampahan ng impeachment case ang iyong kapatid. Ang tanong, kaya ni Senator Amy Marcos na sampahan ng impeachment case ang kanyang kapatid? Nako po, pakinggan natin sa Panelo ha, kung paano at gaano ba ito kaimportante mga kabibig. Okay, let's listen to Sal Panelo as he explained sa kanyang punto ang kanyang sinasabi na kung pwede sampahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid ng impeachment. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Kapag ito ay count for violation of the Constitution. O yun, kahamon mo sa kanya. Hindi mo siya magagawin niya. Kasi kapalat kayo siya. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Kapag ito ay count for violation of the Constitution. So yun pala. So yun pala ang punto ni Sal Panelo na kung talagang mali at merong maling ginawa ang gobyernong ito, maghain ka ng impeachment case laban sa kapatid mo. Yun pala ang point out ni Sal Panelo mga kabibig. Sabi ng ilan na puro drama lang daw ang ginawa ni Amy Marcos para makakuha ng simpatya ng mga tao. Kasi ang sabi dito mga kabibig, matagal na daw hindi nag-uusap si Senator Amy Marcos at ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos na matagal na kaming hindi nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, nakikita ko lang pag public events at saka mabilis lang yon, maraming tao ganun. Oh, so may mga humaharang daw di umano para hindi sila mag-usap mga kabibig. So eto mga kabibig ba, sabi ni Master Judea kay Senator Amy Marcos, kung pro-Filipino ka, nung una pa lang umalma ka, hindi ngayon dihado na ang alyansa ng kapatid mo. Oo nga, no? Sobrang dihado na ang alyansa ni BBM. So ito kabibig ang punto por punto ni Master Judea na kanyang ibinahagi ang kanyang point of view. Noong binabanatan pa lang, binabasag ang mga Duterte, di sana noon sumausaw ka na. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi alam mo, na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang kumalas dyan. Iba po yung magkakaisa kayo para hindi mag-away-away, pero yung iba yung kakainin mo, yung pinaglalaban mo at hindi mo na itutuloy dahil sa yung political ambition. Ito'y kung ikaw man ay dilaw, pinapatunayan mo na yung talagang yung inyong partido, kung sakali lang wala ako sinasabing sila'y aalyansa na ron. Pero partner, kung totoo yan, pinapatunayan nyo na wala na kayong kakayanan dito sa politika. Dahil kinain nyo na, sukan ninyo galit na galit kayo dyan sa partidong yan. Diba? Naalala ko yung sinabi dati na sinusuportahan natin. Na sabi niya, huwag kayong maniwala na may totoong away ang pula at dilaw. Lahat yan, pare-pareha silang nakikinabang. Lumalabas ngayon, totoo. At kung yung pula naman, partner, kumita na yan. Oo, yung style ng ganyan. Sa talagang, anong aasahan mo sa mga senator? Pinursukan nyo dati, ay tatanggapin nyo. Diba? So wala na kayong credibility. Paninindigan at credibility. Ang storya kasi, ang chika kasi, mga kabibig na ang ihahalili o ipapalit kay Senator Amy Marcos ay si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Yun pa ang istorya ngayon. Kaya nga sabi ni Coach Oli at ni Master Judea na kung yung si Kiko at si Bam Aquino ay isasali
or tawag dito, istorya pa sa Bisaya pa, pangpalit, nina Amy Marcos at Camille Villar, para yatang kainsuka talaga kayo. Para yatang kung ako si Kiko or ako si Bam Aquino ay ayoko. Ano na ako? Palit lang ako? Second choice? Mga kabibig. So, mag-isip-isip din ang mga pinklawan. Diba? Akala ko ang mga pinklawan ayaw sa mga loyalista. Galit sa mga loyalista. Para yata ngayon ay totoo yung Unipink na mangyayari. Alyansa ng mga Unipink. Credibility patungkol dito. So, kalma-kalma lang kayo dyan ha. Pero ako, hindi yun ang importante, partner. Ang sa akin, gusto kong i-address itong sitwasyon na mag-aalisan. At bago pa nga nangyari ito, na-i-vlog ko na ito. O doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, na-i-vlog ko na ito. May 2 aalis. Kung nagkatotoo, di totoo. Di ba? Na-vlog ko na to mga 3 days ago. Kung hindi nagkatotoo, baka nagbago isip. Pero parang no? Nagbago isip. Parang magkakatotoo. Totoo diba? yan. At mayroon pang mga kasunod. Ngayon, kayo dyan sa Team Bangag, kung sa tingin ninyo ay illegal ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong, bakit nandiyan dyan pa kayo? Yes. Asan ang inyong kredibilidad? Correct. Asan ang inyong B? At hindi kayo kumalas dyan at manindigan kayo na mali ang nangyayari na ngayon. Yes. Diba? Pero karapatan nyo yan. Kung gusto nyo magpaka-plastic dyan dahil may napapala kayo pag nandyan kayo sa kampo ni Marcos, siyempre nga naman, makinarya yan, di ba? Pero hindi naman lahat. May iba dyan, pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Mas nauunawaan ko pa yan. Pero yung mga hindi pabor sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong at sinasabi illegal yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, lumayas ka na dyan. Diba? Wala kang paninindigan kung nandiyan ka pa sa team na yan. No? Yes. Pero palagay ko, meron pa. May mga alis pa dyan, partner. Abangan natin. Basta ang focus natin kung paano may babalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ito lang kasi yan, ganito lang kasimple. Mas magkakaroon pa ng empathy or simpatya sa iyo ang mga Pilipino kung pinigilan mo na makaalis or kidnapin nila si Pangulong Duterte. Ngayon, na si Pangulong Duterte ay nandun na, nakita nyo na yung taong bayan ay lumalabas at kinukundina itong ginawa ng kapatid mo, na administrasyon ng kapatid mo na si Bongbong Marcos, na kidnapin si Pangulong Duterte at ipagkanulo doon sa mga banyaga, tsaka ka naman nagkagaganyan. Noong i-aresto si PRRD, hindi kayo naglilitawan. Di sana, kung talagang kayo ay pro-Pilipino, kung talagang kayo ay naninindigan at mahal nyo ang bawat Pilipino sa bansang ito, di sana pinigilan yung makaalis dito si Pangulong Duterte. Ang ginagawa nyo kung kailan may apoy na, kung kailan may apoy na, tsaka kayo kukuha ng timba at tsaka kayo kukuha ng tubig. Hindi na po uubra yun. Noon, sumausaw ka na. Correct. Hindi katulad ngayon na yung mga tao nagpapakita ng suporta sa mga Duterte at dahil medyo nawawalan na ng amor ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi man lahat, majority ng mga Pilipino dyan sa alyansa ng kapatid mo, tsaka ka naman kakalas. Bakit? Kasi, alam mo, na yung alyansa ng kapatid mo, wala nang patutunguhan yan. Baka hindi lang 2, hindi lang 3 ang kumalas dyan. Kasi sa nangyayari, nakikita natin, kanina nga si Dr. Froilan Calilong, marami siyang sinabi regarding dito, na ang walang iba na kahihinatnan itong alyansa ni Marcos kundi palubog. Palubog dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Correct. Kung ikaw ay mga Pilipino, hindi ka papayag na isang Pilipino ipagkanulo mo. Nagsasabwat-sabwatan na sila. Kaya ito nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. So ngayon, wala na makakapagpauwi dyan. Yung gobyerno, wala naman silang pakialam. Wala naman silang pakialam dyan. Wala nga silang pakialam dito sa dating presidente, sa inyo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Pinagkanulo niya nga yung dating presidente na nagpalibing sa tatay niya, nagbalik ng dignidad nila para makabalik diyan sa politika, ipinagkanulo nila. Mga Pilipino pa kaya? Ito ang sinasabing walang utang na loob at wala talaga silang balak na paunlarin ng Pilipinas kasi 3 taon na 3 taon na kung meron silang gagawin di sana nasimula na. Pero wala tayong nakikita. Dahil ang gusto nila, kung papaano lang sila
magpapabanjing-banjing kung paano sila mananatili sa kapangyarihan, samantalang yung mga Pilipino at yung ating mga nasa laylayan na mga kababayan ay pinababayaan lang maghirap at abusuhin ng mga adik, mga kriminal and all that. So, nakakalungkot lang. Yes, totoo naman ang sinasabi ni Master Judia, di ba? Kung talagang may plano si BBM, noon pa lang pag-unang upo, may mga magagandang proyekto na. On the other side, mga kabibig, nagkomento si Senator Amy Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos, i-share ko sa inyo kung ano ang sinabi niya hinggil sa Senate hearing at yung nangyari ngayon. Sabi niya, ito kabibig, I don't know kung ano ang yung reaction. Sabi ni Senator Amy Marcos, hindi naman eleksyon, kampanya at politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya, talagang ipaglalaban ko yan. Kaya nga sabi ni Sal Panelo, kung talagang ipaglalaban mo ang ating kalayaan at ang soberanya ng Pilipinas, sambahan mo ng impeachment case kung merong nilabag sa konstitusyon ang kapatid mo. Kasi hindi naman si Torre, si Gibo, si Rimulya at kung sino pa ang talagang mag-workout kung walang signal sa taas. Kung walang hampas ng nasa taas. Diba, kabibig? So, ano ang iyong opinion tungkol ito, mga kabibig? Drama lang ba ito ni Amy Marcos, mga kabibig? Marami nagsabi na, drama lang yan. Drama lang yan ni Amy para makakuha ng boto kasi ang layo na niya sa survey. Ano ang iyong komento tungkol dito? Sabi ni iba, huwag mong gamitin si Tatadigong sa inyong sa inyong eleksyon. Maawa ka naman sa matanda. Nandun na nga sa ICC, tapos gagamitin mo pa. Huli na ang kadramahan nyo. Di ba, mga kabibig? Well, nagpasalamat naman si VP Sara sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Na-appreciate naman niya. Pero ganun pa rin, wala namang magawa yung Senate hearing na yan para matulungan si Tatadigong. Ang magawa lang ng Senate hearing ay malaman ng tao kung ano ang totoong nangyari. Kung meron bang nilabag sa Constitution at ang sovereignty ng Pilipinas or wala lang. Yun lang sana, mga kabibig, ang ating nagalit daw itong si BBM kay Amy Marcos dahil sa pinagawang Senate hearing. Obligasyon niya ni Amy Marcos kasi senador siya. Ginagawa lang niya ang trabaho. Anong gustong gawin ng BBM? Hayaan na lang na lahat na ito ay mawala sa eksena. Tama naman ang punto ni Amy Marcos, itong nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya, hindi ko kaya, talagang ipaglalaban ko yan. Kaya nga, file an impeachment case, sabi ni Sal Panelo. Kung kaya mo, kung para i-approve, sabi ng Pilipino na ikaw ay para sa Pilipinas. Ikaw ay para sa soberanya ng Pilipinas. Ikaw ay para sa fairness and justness sa Pilipinas at ni Pangulong Duterte. Yun lang po, mga kabibig, ang ating Let's Libak-Libak for today. Ngayon naman, marami ang sabi dito na marami ang nakipagsimpatiya kay Amy Marcos kasi sa lahat ng mga senador, siya lang talaga ang nag-iisang senador na kung saan gusto niyang malaman at bigyan ng hustisya si Pangulong Duterte. Wala namang problema doon. As long as gagampanan niya, gagawin niya, ipapakita niya ang aksyon na kung ano ang mangyayari, mga kabibig. Yun lang kabibig ang ating Let's Libak-Libak for today. Well, sabi dito, ako si Amy, parang hindi na yan mananalo. Tingnan natin, baka may magbabago sa ihip ng hangin, di ba, mga kabibig? We don't know, mga kabibig. Kasi yung iba naman, naniniwala pa rin na Senator Amy Marcos ay para sa bansa. Si Senator Amy Marcos ay gusto lang niya ang totoong hustisya. Sana, mga kabibig. So yun lang po, mga kabibig, ang ating latest libag-libag for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Si Amy Marcos ba? Kaya niya bang sampahan ng impeachment case ang kanyang kapatid? Ito ang challenge ni Sal Panelo sa kanya. Kung talaga ikaw ay para sa Pilipino at may nilabag si Marcos, sampahan mo na impeachment case. Kaya ba niya? Maghintay tayo sa mga updates. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga news at pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.